Isa ka ba sa naghihintay ng pagbabago ng taong manloloko? Then, do this. Yes, kung isa ka man sa ngayon na ayaw mong pakawalan yung partner mo na nagloloko na sa'yo kasi nga sa isang dahilan na naghihintay ka ng kanyang pagbabago. Tama? So ito ngayon, panoorin niyo po yung video na ito dahil tuturuan ko po kayo ng tamang pamamaraan. Actually, even sa akin noon ay nagawa ko na rin no, na kumapit na mag-hold on dahil naghihintay ako ng pagbabago ng partner ko. And actually, ang dami rin naming natatanggap ng mga humihingi ng advices na isa ito sa mga dahilan na kung bakit sila ay kumakapit. Naghihintay ng pagbabago ng mga partner nila na nagloloko sa kanila. That's why may mga pangyayaring paulit-ulit na lang silang naloloko. Dahil nga rin sa isang dahilan ulit. Nauulit silang naluloko dahil naghihintay palagi na kung kailan magbago yung lalaking ito or yung mga partner nila. Ito mga utol, diretsahin ko na kayo. Sa pagkapit ninyo, sa paghihintay ninyo ng pagbabago, ay 100% wala po kayong maaasahan na pagbabago sa partner ninyo. Kapag kapit kayo ng kapit sa partner ninyo. Ibig sabihin, once na nandyan ka at saka hindi mo siya pinapakawalan or hindi mo siya inaatrasan, ay hindi po yan magbabago. Dahil ang tanging solusyon para magbago yung partner mo na maloloko ay kailangan mo muna siyang atrasan. Kailangan mo munang humiwalay sa kanya. Kailangan mo munang lumayo-layo sa taong ito. Dahil ito po yung tanging parusa na ibibigay natin sa kanya. Ang taong manloloko ay hindi po talaga nagbabago kapag hindi ninyo binibigyan ng parusa. Kagaya na lang ng nag-e-stay ka pa, nandiyan ka pa din, naghihintay ka ng pagbabago niya. So, ano yung parusa na maibibigay mo sa kanya kung nandiyan ka lang din naman, kumakapit, nag-hold on? Wala. So, uulitin ko. Hindi po magbabago yung isang tao na manloloko kapag wala kang parusang binibigay. So ang kailangan nating ibigay na parusa sa partner natin na manloloko ay tanggalin natin yung presensya natin. So ito, i-explain ko sa inyo na kung bakit ito yung kailangan. Ang tao kasi ay hindi mapaparusahan kapag hindi mo siya binigyan ng ikapagsisisi niya. Yeah? So di ba? Kung nandiyan ka kumakapit, paano siya hahantong sa pagsisisi? Actually utol, step by step po ito. Hindi mo makakamit na magsisisi yung isang tao kung hindi mo pa mapagdaanan yung mga unang hakbang. Meron pong mapagdadaanan yung isang tao na manloloko, no, na bago siya hahantong sa pagsisisi. Marami pa pong hakbang yan. Na yung una sa lahat is curiosity, realizations, no, and hahantong lang siya sa pagsisisi kapag siya ay gusto nang bumalik sa'yo at saka hindi mo tinatanggap. So unahin natin yung curiosity. Paano ngayon maku-curious yung tao? Yung partner mo kapag andyan ka naman kapit ng kapit. Ikaw pa yung nag-feed ng balita. Ikaw pa ito yung palaging nag-e-initiate. Ikaw pa ito yung palaging nangungulit sa kanya. So wala. No, kumbaga pa, the more na mababasa yung kinikilos mo ng partner mo, kumbaga pa, napaka-predictable mo, no, madali lang basahin yung kinikilos mo, ay mas lalo kang mae-echopera. So the more na mae-echopera ka ng partner mo, dahil po yan mas lalo siyang nakakampante. So kapag siya ay nakakampante, hindi po yan maku-curious. So again, yung curiosity kasi is kapag ikaw ay nagiging mysterious. Yung tipong wala siyang makukuhang balita galing sa'yo. Yung tipong hindi niya alam kung ano yung mga pinaplano mo, kung ano yung mga next plan mo, kung ano yung mga next move mo. So kapag wala siyang alam, ay talagang mas lalo siyang maku-curious. Yes. So kapag naku-curious yung isang tao, alam nyo ba na marami pong umiikot sa kanyang isipan na katanungan na walang kasagutan. So ngayon, kapag wala siyang nasasagap ng mga kasagutan, kahit saan man siya magtanong-tanong, kahit sa'yo, kasi nga, hindi ka na nagpaparamdam, kahit sa friends, relatives, mutual friends, or circle of friends ninyo is hanggat wala siyang nakukuha ng mga validations or kasagutan, ay
mas lalo pong mababaliw yung tao na ito. Until na hahantong po siya sa realization. Makakamit niya na yung realization. Uy, teka lang. Noon is umatras yung babaeng ito, hindi ko alam kung bakit. So dahil wala siyang kasagutan na nakukuha is siya ngayon yung sasagot sa mismong sarili niya ring mga katanungan. Halimbawa, yung katanungan na umiikot sa kanyang isipan, bakit kaya umatras yung babaeng ito? So ngayon walang sagot, siya yung sasagot. Kasi niloko ko siya eh. No? So bakit kaya hindi ko na siya makakausap? Bakit totally lumayo na sila? No, halimbawa, may anak man kayo, hindi ko na rin makausap yung anak ko. Ano kaya yung meron? So ngayon, siya na naman ito yung sasagot. Kasi niloko ko sila eh. No, so ibig sabihin, ito pala yung kapalit kapag patuloy kong niloloko yung mga tao na ito na habang nagpapakahappy ako dito sa bago ko. Ito pala yung kapalit, ito pala yung kaparusahan. Yes. See? So realization. No, and after neto, na ma-realize niya na yung mga pagkakamali niya, ito na ngayon. Babalik siya sa'yo. So dito na rin natin makakamit yung pagsisisi. Na pagdating ng araw is once na siya ay gusto nang bumalik sa'yo at saka hindi mo na tinatanggap, for sure utol, magsisisi na po yung taong ito. Naku, ano pa yung ginawa ko? No, ito na yung nagiging resulta ng mga pinaggagawa ko. No, nawala na sila ng tuluyan sa akin. Akala ko kasi may babalikan pa ako. Akala ko kasi may mauuto pa ako. Akala ko kasi may naghihintay pa sa akin. And ito ngayon, wala na. Kaya sa oras or kalagitnaan ng kanyang pagluloko sa'yo, together, sa kanyang bago, is masayang masaya siya kasi akala niya meron siyang babalikan eh. Pero yung hindi niya alam, sa oras pala ng pagpanumbalik niya is wala ka na. Dito po hahantong sa pagsisisi yung isang tao. And after ng kanyang pagsisisi, dahil hindi mo na siya tinatanggap is dito na po papasok yung kanyang pagbabago. Yes. See? So biruin mo kung hindi mo siya pinahantong sa curiosity, realization, no, sa pagsisisi at saka hinahangad mong pagbabago is hindi niya makakamit. Hindi siya magbabago. Kasi wala ka namang ginagawang or hindi mo siya pinadaan sa step by step, no? Na para humantong siya sa kanyang pagbabago. So again mga utol, hanggat andyan ka kumakapit, hindi talaga magbabago yung partner mo na manloloko. Okay? So the only solution is kumalas. Kailangan pala atrasan yung taong ito para mabigyan ng parusa. No, para matauhan. Yes, para hindi na rin pamarisan pa ng iba. Okay? So klaro ba sa inyo? So yun po mga utol, no? Sa mga naghihintay ng pagbabago, siguro alam nyo na yung dapat ninyong gagawin. Iskerda na. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!